Magandang araw sa ating lahat. Gusto niyo po bang malaman at matuto kung paano mag-tune up ng 5-cylinder gaya nito? Ang model ng makinang ito ay F2503 Kubota. Binuksan ko nga po pala ang makinang ito dahil sa blue buy. Ang bore po nito ay 83 mm. Nagpalit po ako ng piston ring at saka bagong piston. Ayan, naikabit ko na po ang cylinder head at ikakabit na lang po ang rocker arms. Ang makinang ito ay galing po sa GL 470. Bago po tayo mag-tune up, hingi lamang po ako ng pabor sa inyo. Pwede po bang paki-share and like ito kahit hindi po kayo mag-subscribe sa aking channel? Dito po kinakabit natin ang push rod at saka itong rocker arms. Sa pag-tune up po ng ganitong makina 5-cylinder, kapag nilagay po natin itong rocker arms, pagka hinigpitan natin ang nut at tutulak po ang balbula nito, hahanapin po natin ang intake. So bago po natin ito maikabit, dapat alam na natin kung nasaan ang intake valve nakaposisyon. Simula po sa aking kaliwa, ang intake valve nito ay nasa kaliwang porsyon at ang nasa kanan po ay ang exhaust valve. Gaya po nito, hinihigpitan ko. Makikita nyo po yung cylinder number 3, simula po sa kaliwa, ang bilang nito, ang number 1 nito ay nasa aking kaliwa kasi yun po ang front. Dito po gumalaw ang intake. Obserbahan po natin itong intake na to. Siya po ay naka-open or nakalubog. Ibig sabihin po, pagka inikot natin yan, kapag nag-close po yan, totally closed, meron pong isang magtatap dito. Kasi lahat po ng cylinder dito, bawat isa dito, merong mag-open or gagalaw na balbula. Masdan nyo po, iniikot ko po ang makina papuntang kanan. Yung number 1 po dito ang magtatap kasi walang gumagalaw na balbula. Ayun po, tumataas po. Yan po, intake. Ayan. Totally closed na po yan. So, ang top po dito ay number 1 kasi yung number 2, yung rocker arm sa number 2 ay naka-exhaust. Ito po naka-exhaust. Saka yung ang number 4 po ay naka-exhaust at naka-intake naman yung number 5. So, i-tune na po natin dito yung number 1. Yan, kailangan po natin ng 12 mm na back wrench. Saka ang pillar gauge na inilagay ko po dito ay 0.25 lang. Ayan, tapos na yung cylinder number 1. Dito po tayo sa cylinder number 3 kasi ito po yung kaninang sinundan natin. Ang mamasdan natin dito yung intake from cylinder number 5. Kailangan mag-close yun para mag-tap itong number 3. Dito nga po pala tinuturuan ko yung aking kasama. Same procedure po. Ganon din po ang titingnan natin. Kapag nag-close yung intake valve dito sa number 5, pag nagpantay na dito, ang magtatap dito yung naunang nag-close, itong number 3. kapag nagpantayan, ito magtatap dyan. Tapos susunod na rin yan. Diba dito ako nauna? Kasi ito, naka-intake ito. Ito kasi intake. Ito intake, 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 intake. Yung natitira, exhaust, 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 exhaust.
Yung lahat ng nandito, puro yan intake. Pag may nakita kang ganito, nakalubog ang intake. Pag nag-tap yan, nagpantay dito, may nakatap dyan. Yan mo itong mag-ano dyan kasi kanina ito nakalubog. Yan, ikutin ko Ito magtatap dyan. Pag nagpantay yan, ito, na-intake to Pag nagpantay yan doon, ito magtatap dyan. Pantay na? Pantay na. O yan, pantay na Ito ang tap dyan Okay, dito tayo. Kung na-observe nyo po, yung cylinder number 1 po ang chinuna po kanina at sumunod itong number 3. Ito po kasi kanina yung naka-open yung intake valve. Kapag nag-close po ito po yung susunod na magpa-fire or magta-top. At yun ang applyan natin ng tappet clearance. Kung mapapansin nyo po, yung cylinder number 5 naka-intake. Pag close po ng intake valve nito ay yun po ang mag-fire or mag-tatap. So yun po ang apply natin ng tappet clearance. Papantayin dito. Mamasdan po natin dito ang cylinder number 4 naka-intake. Pag nag-close po ito, ang magtatap dito ay ang cylinder number 5. So sa madaling salita, pagkatapos ng intake valve na nag-close, yun po ang susunod na mag-fire or mag-tatap. Madali lang naman pong sundan. So nakatap na po dito ang cylinder number 5. Apply na natin to ng tappet clearance. So mapapansin nyo po yung intake from number 2 ay naka-open. Kapag ka nag-close po siya, ang susunod po dito yung huling nag-close na intake valve, which is po yung number 4. Kapag ka na-tune up po natin itong cylinder number 4, ito po ang susunod po dito ay ang 2. Ikutin po muli natin ang makina. Observe natin yung cylinder number 2, the intake valve. Kapag nag-close po yung intake valve sa number 2, ang magtatap ay cylinder number 4. Observe natin ang valvula sa number 2, yung intake. Ayan, pumantay na siya sa exhaust. The top dito is number 4. Apply natin yung tappet clearance. So madali na nating hulaan dito kung ano ang firing order nito. Simula sa aking kaliwa, nasa kanan nyo naman. Nagsimula tayo sa 1, nagsunod sa number 3, nag 5, ito number 4 na tune up ko. Ang huli po nito ay ang number 2. So 1, 3, 5, 4, 2. Ayan. Okay na yung number 4. Masdan natin ang cylinder number 1 is not intake. Magtatap dito is number 2. Ikutin natin ang makina papuntang kanan. Masdan natin ang intake valve sa number 1. Kapag nag-tap, nag-close, yun. Nakatap na dito ang cylinder number 2. So, uulitin natin ito pagkatapos nating ma-tune up yung rocker arm sa number 2. Yan. Nag 1, 3, 5,
13542. Yung umpiring ording niya pala. 13542. Dito tayo. Ulitin natin. Dito naman. Ito nag-intake ko. Pagpanda yan dito. Tatap ko. Sunod. Ito. Pagpantay nito, pag nagpantay ito dito, magtatap ito. Ang susunod na niya magpapare, ito na rin. Oh, pantay na. Ito nag-intake. Ito na ang susunod. Pantay. Nagpantay. Ito mag-part. Intake. Ito mag-fire. Intake. Tapos. Aso ba? Ayan, tapos na pong ma-tune up. Sana po may natutunan kayo. Salamat po sa panonood. Or pwede nyo naman panoorin po. Papaanda rin natin ito ng nakabukas yung mga arms. Hindi mo natin tatakpan ng bonnet cover kasi titingnan ko kung malakas ba ang langis papunta sa rocker arms. Ikot ba ito?
mga gustong crudo ah. Gusto yata, paketin ah. Alas 4. Dito natin ito. Tumakas na. Andar ba? Andar yan.